Hindi ko na alam kung pang ilang take na to, nakadaming take na talaga ako. Pero yun nga, gusto ko lang i-clarify yung mga tanong. Mga tanong, akala mo may issue, walang issue be. Pero yun nga, madami kasi nababasa sa comment section. Mga nababasa pa din ako na nagsasabing, ate taga Cagayan ka pala, ate taga Isabela ka pala, ate taga Baguio ka pala. May unahin natin dun sa ate taga Cagayan ka pala. Sure ako, madami sa inyo yung hindi nakakaalam na sa Cagayan ako nag-aral. Sa Tuguegarao ako nag-aral. So probably, madalas nyo makita dati dun kasi dun nga ako nag-aral. Kasi naging super low-key lang ako nung nag-start ako mag-content. As in low-key lang ako kasi may mga bagay akong iniiwasang marinig. Well, ano kasi guys, hindi ako matalinong estudyante. In super sakto lang ako. Kailangan kong magbuhos ng madaming energy and effort para makakuha ng mataas na grade. As in, hindi ako naging showy talaga sa social media ko ng journey ko sa ganyan sa school. At nung graduate ako, nung nag-intern ako, nag-pinning kami, nung nag-send off kami, wala. I mean, super low-key lang ako kasi ayoko makarinig na ng mga side comments. Kunwari mababa yung nakuha ko sa quiz, ganun. Ayoko kasing makarinig ng, yan, inuuna niya kasi yung pag-video niya, inuuna niya yung vlog niya, inuuna niya yung content niya. Kaya yung scores niya, ganyan lang. Ayoko kasing makarinig ng ganun. Well, alam ko naman sa sarili ko, nag-aaral talaga ako, nagta-try hard ako. Pag bababa yung nakuha kong score, wala eh. Kasi yun na lang naman talaga yung kaya ng utak ko. Pero yun nga, ayoko makarinig ng ganung comment. Kasi kahit na alam ko sa sarili ko na nag-aaral ako, alam ko na pag may nabasa akong ganung comment, maapektuhan pa rin ako. So yun, basta iniwasan ko na lang. So yun talaga yung pinaka-reason kung bakit naging super low-key ako. Sa aaminin ko, naging super conscious ako sa sasabihin ng mga ibang tao, ganun. So hindi din ako talaga naging masyadong open nga sa inyo nung journey ko sa ganyan. And the next, sa ate, taga Isabela ka pala. Opo, taga Isabela ako, dito ako lumaki, dito ako pinanganak, dito ako nag-aral ng elementary, high school, senior high school, Isabela. So, wala nang tanong-tanong doon, taga Isabela talaga ako. Then doon sa ate, taga Baguio ka pala. Doon po ako nag-intern, and doon din ako nag-review for boards. Hindi ko nga alam kung napansin nyo na nag-intern ako, kasi hindi din ako super naging showy nung nag-intern ako. Kasi basta, madaming ganap, and madaming bago sa akin nung intern ako. Next nung boards, hindi rin ako naging masyadong, as in super naging low-key lang din ako, kasi ayoko nga makarinig na naman ng ganun na, I mean, sinasabi nila na i-claim mo, napapasa ka, pero syempre andun pa rin sa utak mo na what if hindi nga. So iniwasan ko mag-post ng madaming videos. So, yung mga chill na videos ko lang kasi baka mamaya sabihin nila na yan, inuna niya na naman kasi yung pagko-content, inuna niya yung video-video bago mag-aral. Kaya ayokong may marinig galing sa ibang tao na ganun. So naging low-key lang talaga ako as possible. And then ngayon, like hello board passer na ako. And mag-oath na ako this September, CEO sa PICC Manila. Ngayon, parang okay na ako, free na ako kasi para sa akin may narating na ako, may naabot na ako. Wala ka nang mababato sa akin, be. Kasi professional tambay na to. Ayun lang naman ang sikreto ng ating kababalaghan. Kababalaghang sikreto, what is that? Yun, so that is the main reason kung bakit naging super low-key ko sa studies ko kasi nga ayoko ng mga ganong comment, ayoko makakarinig ng ganon. Sinabi ko nga kanina, kilala ko naman yung sarili ko at alam ko sa sarili ko na ginagawa ko yung best ko para mag-aral. Pero yun, let's sibuyas kasi ako guys. So ayokong makabasa or makarinig ng mga ganong comments. So yun na lang yung ginawa ko. So yun lang. So yun. Sana na-gets niyo yung point ko. Hindi naman ako magaling magkwento, hindi ako magaling magsalita. So trinay ko naman yung best ko. So